Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Nagbabalik po ang inyong lingkod SK Mai Salazar para sa isa na namang makabuluhang talakayan kasama ang ating newest co-host Kagawad Marie Formentera Ferrer. Maraming salamat and welcome back SK Mai. Ito po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer na magbibigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat po sa 42,047 barangays na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating lakbay-aral sa bawat sulok ng Pilipinas. Dito lahat yan Sa barangay, tayo. Welcome back SK Mai, kamusta naman? Yes po, happy to be back po at namiss ko po kayo at ang ating mga kabarangay. Nagpahinga lang po at nagbakasyon po muna ng ilang linggo. Nakapagpahinga ka ba talaga? Nag-enjoy ka ba talaga? Nag-enjoy po. Ang pahinga po, medyo question mark din po sa akin yan dahil mas marami po siguro yung mga araw na napagod. Oo, hinahanap ka ng ating mga kabarangay. Saan ka ba galing? Nagpunta lang po ako sa Singapore at Malaysia po. Wow. Marami din po akong mga nakilala doon ng mga babayan Kabarangay. natin. Opo, na galing din po dito sa Pilipinas at doon na po nakatira or doon po nagtatrabaho. Kaya nakakatuwa po. Nakakatawa doon yung mga nurses, alagang-alaga ng mga Singaporean government. Yes, at Opo. kitang-kita mo naman yung resulta ng pagpapahinga at pagbabakasyon ni SK Mai, Kags Butch. Yes. May pabang. Very fresh. Kaya yung Parang- ating crush ng bayan talaga, inaantabayanan talaga siya ng ating mga kabarangay. Parang paganda ng paganda, tsaka patangkad ng patangkad. Alam niyo po, Kags Butch, nabalitaan ko nga po si Kags Marie, siya na po ang ating bagong crush ng bayan. Oo, Sa oo. mga kabarangay Oo po nga, natin, nakikita po natin ang mga messages nila at mga comments po nila. Pero ayun nga po, nakakatuwa po na kapag nag-explore lang po kami ng ilang mga lugar, alam po ng mga kababayan natin kung sino po yung mga Pinoy. Bigla ka na lang pong kakausapin ng Tagalog. Sabi ko, ay, Pinoy din po kayo, ganyan. Nakakatuwa. Hindi nangyari sa akin yung nasa Singapore ako. talaga Akala po? na Amerikano ako. Yun lang. Yun lang. Sir, mahirap na po talaga Ewan ko ba, kapag masyadong mestizo, sir. Yan, wala Wala tayong magagawa. Okay. At ngayon nga po mga kabarangay, kami po ay naghahatid po sa inyo ng ating Christmas special this year. At may year-end bonus po tayo sa mga kabarangay natin. Ang inyong mga katanungan ay ating babalikan at sasagutin po namin ngayong araw. Kaya maghanda na po mga kagawad at kapitan sa ating katanungang pambarangay segment. And speaking of bonus mga kabarangay, ito po talaga inaabangan po ng lahat ng ating mga barangay officials ngayon, lalo na po yung mga bagong naluklok at yung mga umalis po sa kanilang mga opisina. Kanino daw po mapupunta ang honorarium noong nakalipas na November 30 at kanino daw po ang 13th month at bonus na magmumula sa gobyerno? Ayan. Actually, dapat si Kagawad Marie ang unang sasagot nito. Pero magbibigay muna ako ng pasakali, Kags, ha? Kasi hindi na natapos itong tanong na are. Sa totoo lang, hiyang-hiya kaming sagutin sapagkat nahihiya kami sa taong bayan na pinag-uusapan natin sa barangay, ito nga, karapatan nyo naman talaga maka-receive ng honorarium. Ito po yung nangyari, hindi ito batas, hindi ito yung, ito lang yung nangyari ngayong taon sapagkat kakaiba, Kags Marie, di ba? Tama ka Pinaupo dyan, kasi Kags kaagad, Butch. So, Usually kasi Kags Butch tayo nung experience natin. At alam ng mga kabarangay natin ito na every December 1, actually November 30 of 12 noon. Ngayon nagkaiba-iba talaga, Kags Butch. It's the first time in history na upon assumption ng after oath taking, pwede nang umupo ang ating mga nanalong kandidato nung nakaraang eleksyon. Kaya medyo nagulo at tingin ko na destabilize kasi Correct ka dyan. hahanap po Tama talaga yan. ang ating mga kabarangay kung sino. Swerte yung mga barangay na ang kapitan pareho pa rin. Papaano yung mga nagtapos na o hindi naman kaya yung mga bagong naluklok ngayon. Kaya yan po yung Kags Butch ang mga katanungan talaga ng ating mga kabarangay kung kanino mapupunta ang honorarium.
Well, ito nangyari, Kags Maria, no? Tignan natin kung pareho sa barangay nating dalawa at sa mga naririnig ko sa probinsya. Doon sa mga luma at natalo at hindi nauupo at halimbawa outgoing na sila, kung hanggang kailan sila noong November, bago umupo yung mga bago, hanggang doon lang po yung nakuha nila. Okay? Doon sa mga umupo, halimbawa November 15 umupo o November 9, whatever, ha? Iba't iba kasi tayo ng naging schedule, nagkagulo nga. Yun yung magiging first day nila. Sila hanggang November 30, sa mga bago, yan ang nakuha nila. Sa 13th month na sinasabi, of course, hindi applicable sa mga bago yun. Kasi ang 13th month, kino-compute from first month of the year, up to the last month, or up to a certain month. Ngayon nga, October, November. So, ang kukuha, or kumuha na, depende kung na-release na sa barangay ninyo in 13th month, dun sa mga luma. Pero yung cash gift, na usually meron po ang national government ng cash gift mula doon sa kay President Bongbong Marcos. Hindi po national po yon. Of course, syempre, ang Pangulo natin talaga ang naging spearhead na mabigyan bawat isa sa mga government employees and officials. I think that's 5,000 pesos. Pero hindi ko alam this year, no? Yun po ay para sa mga bago. Kasi yun nga ho yung incentive. Incentive meaning binibigyan ka ng incentive para magtrabaho ng mabuti. At saka, even for services not yet rendered, pinapagana ka ng mga insentibong yon. Kaya yun po sa mga bago na. Hindi na po pwede sa luma kasi wala na ho kayo eh. Ganun talaga ang politika. Masakit man sabihin, although parang insensitive kami mag-explain, ganun ho talaga. Kasi pag wala na, iba na talaga ang pagbibigyan. So, sana na-clear na namin dahil ayaw natin na tumagal ang usapan dahil yung madlang people, baka sabihin yun lang ang pinag-uusapan natin. Although, tama nga naman na question ninyo yan dahil nga nagkagulo. Kags mo rin sa inyong barangay? Yun naman, Kags Butch. Medyo naiiba. Kasi usually po talaga, ang binababaan ng gobyerno is up to the city employees lang. Kasi nga, since non-partisan ng barangay, usually po pag sa barangay, pag meron pong binaba from DBM or Department of Budget na memorandum, saka po tayo gagawa ng resolusyon ang ating konseho para mabigyan ng benepisyo ang ating mga empleyado. But then again, that depends on the appropriated fund kung meron kayong availability of funds. Yes. In addition to that, tama si Kags Marino kasi meron na ako nababalitaan halimbawa sa Pasig. Kasi may mga ibang barangay walang bonus eh. Tama ka dyan, Diba? Kags Butch. Pero sa Pasig, nagsalita na si Vico Soto na mula sa LGU, yung mga barangay officers and elected officials down to the tanod, magkakaroon sila ng konting pagbuya. Yes. Bibigyan ng Pasig. Sa Paranaque ako, hindi pa ako nakakamiss na bibigyan talaga kaming mga kagawad noon. Tayo pala. Yes, From Kags Butch. I agree with the you. LGU. And nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nabigyan din tayo ng 5,000. Tama ka dyan. At yan yung tinatawag po natin na Yuletide Social Assistance Program na ginawang executive order ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. So, depende pa lahat yan, ano? Kung meron this year. So, sana nasagot po natin and let us lay that aside for now para trabaho naman ang ating pag-uusapan. Yes po, maraming salamat po mga kagawad sa inyong paglilinaw. At ito naman po, napaka-importante rin po nito, lalo na po sa mga baguhan po nating mga opisyal. Kapag absent raw po si Kapitan sa session, sino raw po ang magpe-preside ng session? Automatic daw po ba na si number 1 kagawad o pag-uusapan pa ng council? Kags Marie, ladies choice? Ayan. Usually talaga, yung number 1 kagawad. But then again, hindi naman po sinasabi sa batas na kapag wala ang kapitan, ang automatic na magpre-preside ay ang number 1 kagawad. Pwede pong pagpilian niya ng konseho kung sino po ang uupo as presiding officer during the time na absent or wala po ang ating mga punong barangay. Tama, wala na akong madadagdag doon. Walang nagsasabi na batas na automatic si number 1. Pero, in the absence of the kapitan, syempre, yung number 1 kagawad. Not unless na may pag-usapan silang iba, okay din naman po yun. Okay po, maraming salamat po. And speaking of number 1 kagawad, kapag po ba na-disqualify po si Kapitan, sino raw po ang uupo? Yung natalong Kapitan o si number 1 kagawad? Okay, SK May, according to local government code,
ang dapat po talaga pagdating sa succession ruling natin dito sa Pilipinas ay ang uupo po na papalit dun sa na-disqualify or namatay na kapitan is automatic po para po sa number 1 kagawad. Hindi po yung natalong kapitan. Opo. Yan. Kaya ang tanong ni SK Mayan dahil naglabasan na yung disqualification results sa COMELEC at ang dami nga na-disqualify ng mga kapitan at mga hagawad. So sabi nga sa akin, may nagtanong sa ating Facebook account na paano yan yung kapitan? Tapos si 1, 2, 3, 4. Lahat sila na-disqualify. Eh di si 5. Walang problema. O so paano yan? Kulang ang council. Mag-a-appoint ang mayor ng kulang na kagawad. Ganon ang mangyayari. Bali po sa mga nagtatanong rin po, Kags Butch, tungkol po sa paano daw po kung si kagawad po na-disqualify, yung number 8 daw po ba ang uupo? Or paano po kung dalawa na lang yung natirang kagawad, na-disqualify halos lahat? Yun po ang mag-a-apply po na Yes. ruling. Okay po, maraming salamat po. And for our next question naman po, ngayong elected officials na po sila, ano raw po ba ang dapat nilang i-expect na benefits ng pagiging kapitan at kagawad? Ano rin daw po ang mga benefits ng mga barangay officials and staff? Mahirap sagutin yan. It depends sa year to year na pag-upo ninyo no? Kasi kagawad, Butch, we have to remember na lahat po ng benepisyo should come along with the appropriated funds na ipinapasa po yan annually ng ating mga barangays. Kaya wala po talagang definite na benepisyo na nakalaan. Kasi iba-iba po tayo ng barangay. May mga barangay na kaya ng budget, may mga barangay din po na hindi po kakayanin ng pondo. Kagaya halimbawa, sasabihin ko po sa inyo mga kabarangay, nung kami po ni Kagawad sa aming respective barangay, ako po nakaka-receive nagbabayad po kami ng SSS at saka Pag-ibig. So, kaya ng barangay namin yon. Tsaka may mga medical kami ng konti. SSS hindi, no? Pag-ibig pala. GSIS, rather. GSIS, nakakapag-impo kami sa GSIS. Sa barangay, Kagawad Butch, may GSIS. Depende yan sa'yo. Depende po talaga sa barangay mga... Kayo mismo maghuhulog Yes, mga kung kabarangay. bibigyan ka ng appropriate funds ng council ng budget ninyo at sobra-sobra. Ayun mismo inuhulog ng treasurer sa GSIS for loaning purposes para makapag-loan. Kasi kung mag-impo ka sa GSIS, pwede ka mag-loan. Pati sa Veterans Bank, Pwede rin. meron din yan. Pero ang sure ko, every year, when you reach a certain number of years na pinag-usapan natin, SK, nandito si Yusek Martindinho, halimbawa nakaka-2 taong ka na, pwede kang mag-apply sa Civil Service Commission para maging civil service eligible ka. Kasi meron niyang pinipiling number of years, tapos kung anong position mo, SKs to kagawads to kapitans, pagbaba ninyo balang araw, meron kayong civil service license. Yes, actually, Kags Butch, you have to serve at least 3 years. 3 years. Yes, pwede ka na pong maging eligible na civil service eligibility yung tawag po natin doon. Kasi nakapag-apply na rin po ang inyong lingkod pagdating naman po sa civil service. Nag-apply ka during Yes. your time as SK or kagawad? After po ng term ko, in-apply ko na po yun agad, Kagawad Butch. At Professional nakakuha or po ako. sub-professional? Yung isa po. Ano ba Sub-pro. tawag doon? Yung sub-pro. Yung sub-pro. So, mabilis lang ba, Kags? Mabilis lang din po. Talagang you have to submit lang talaga those requirements na needed. So, wala nang exam. Wala pong exam yon. Pagka once na public official ka or elected official ka, isa po yan sa benepisyo natin bilang kagawad or kapitan or kahit po ang SK kagawad at SK chairman. O, ayan. Make sure niya-avail ninyo. Iba naman yung kaso ko. Ako talaga nag-exam. Noong pong 19 kopong-kopong. At sinerte naman, pumasa naman. So, mas mabuti na kung elected kayo, take the opportunity. Dahil hindi habang panahon nakaupo tayo. At
napakalaking tulong sapagkat pwede kayong mag-apply kahit anong sangay ng gobyerno pag Tama ikaw ka ay dyan. civil service eligible. Dagdag ko lang po sa mga katanungan, mga kagawad. Nabanggit po ninyo na yung mga benepisyo na makukuha ng ating mga barangay officials ay nakadepende nga po sa appropriated funds. Ano po ba yung pinakamagandang paraan para po yung mga bago po nating official ngayon or yung mga bagong elected po na officials, paano po nila malalaman kung ano po yung specific na mga benepisyo na kayang ibigay sa kanila ng kanilang barangay? Okay, usually mga kabarangay, ang una po niyan, syempre yung honorarium natin. Lahat po ito, pumapasok po ito sa appropriation po ng personal services na kung saan nakabudget po yan up to 55% from the general fund or annual budget po ng inyong mga barangay. Pero usually, CAGS, Butch at SKMay, hindi po yan sinasagad ng ating mga barangays dahil unang-una hindi po kalakihan talaga ang pondo ng barangay at may mga iba pang programa na kailangan rin pong pagtuunan ng pansin. May mga tinatawag rin po tayong statutory obligation na kung saan nandun po yung nakalaan yung mga 1% para sa senior citizen and PWD, may 1%, may 5% para sa GAD, may mga ganun po mga kabarangay. Kaya po hindi po talaga sobra-sobra ang pondo talaga ng mga barangays na kung saan ang usually po na sinisiguro po natin na benepisyo is makuha po natin yung aside from the honorarium na nakukuha natin buwan-buwan ay yung mid-year bonus and yung atin pong year-end bonus. Yan po talaga yung dapat na ina-allocate natin every year. Pero kung malaki naman po ang pondo ninyo sa mga barangays ninyo, pwede rin po kayong mag-allocate katulad ng sinasabi po namin na kadalasan ay naglalabas po ang Department of Budget ng memorandum para naman po sa mga katulad ng Yuletide Social Assistance Program, yung atin pong mga cash gift at productivity. Maraming salamat po, Kags Marie. Ito naman po ang walang katapusang discretionary powers to appoint ng ating mga kapitan. Patuloy po na kinu-question nito ng mga kagawad at nagiging sanhi po ng pag-asim ng kanilang mga relasyon. Ano po ba ang masasabi niyo po tungkol dito? Kasi alam mo kaya nagkakagulo dahil meron kasi dun sa local government code na meron dapat concurrence ang mga kagawad after na ihain ni kapitan ang kanyang pangalan kung sino magiging appointed. So, yung concurrence na yun. Concurrence o non-concurrence, wala akong ngipin eh. Yun ang madalas namin sinasabi ni Kags Marie. So, hindi nyo kinakailangan pag-awayan. Discretion talaga ng kapitan niya at saka decision niya yun. Maaaring hindi kayo pumayag, you may express it to a resolution, magsigaw kayo doon, o ay sulat ninyo, sabihin nyo, ayaw namin yung kapitan, pero wala ho talaga tayong magagawa dyan. Kagaya ng next question ni SK Mine, importante to, di ba? Na wala rin tayong magawa. Pero yung discretionary powers ng kapitan, hindi naman yan absolute. Sapagkat kung halimbawa ang in-appoint niya ay kamag-anak niyang tresurera, ayun, bawal na bawal yun. I-report yun sa congressman tuloy, ombudsman, maaaring masuspende ang kapitan, matatanggal yung tresurera, or baka ikatanggal ni kapitan sa kanyang trabaho pagka ipinilit niya yung bawal na yon, sapagkat bawal ho yun, hindi ho dumaan sa proseso at hindi qualified yung nilalagay niya. Ayan, yung concurrence ninyo magkakaroon ng ngipin unless there is a wrongdoing or a non-qualification requirement that is being violated by the punong barangay. Okay po, maraming salamat po, Kags Butch. Kagaya na lang po nitong next po natin na question, nagtatanong po sa atin, isa raw po siyang BHW na 8 years nang nasa barangay at tinanggal pa rin po siya sa trabaho ng kapitan. Diyan na po papasok yung usapan ng kung kakampi o hindi kakampi, may magagawa pa daw po ba sila at kanino po sila maaaring lumapit? Sad to say and unfortunately po talaga, it is always the discretion ng atin pong mga punong barangay dahil sila po ang may appointing authority and power pagdating naman po sa pagpili ng mga magiging empleyado po ng inyong mga barangay. Kaya yun yung sinasabi ko palagi, Kagawad Butch, na in nature talaga, political appointee talaga ang ating mga empleyado sa barangay. I think it is really right and just time for now na ang ating pong mga barangay talaga ay magkaroon ng boses sa national government at ipasa na ang Magna Carta para po sa ating mga barangays. Para pag mga ganitong usapin, meron po talaga tayong pagbabasehan. Correct.
Okay po mga kagawad, ito naman po, bago po tayo magtapos sa ating segment na ito, meron lang po tayong bonus question. Bonus Yes po, opo. question. Alam niyo Pag naman December po, talaga, mahilig pumapasok po tayo yung sa mga salitang bonus. Kailangan bonus. niya, kailangan niya. Opo. Ayan po, ito po ang ating katanungan. Kamusta naman daw po ang mga Bineo o Barangay Newly Elected Official Seminar na isinasagawa ng Department of Interior and Local Government? Kag sa inyo, hindi ako ngayon sa Yes, Bineo eh. As far as I know po, hindi pa kami nakapag-start ng Bineo sa Parañaque. Siguro tinatapos muna yung Christmas season, and siguro after that or maybe as early as January, mas-start na rin nila. Yung iba kasi nakasikaso pa yung turnover. Yes, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, Tags magulo. Butch. Pero may mga naringgan na po ko na mga cities and provinces na nag-start na sa SK. Hayaan niyo po, mag-comment ho kayo. Tapos para malaman namin sa mga comments kung kamusta yung inyong Bineo. Opo, maraming salamat po. At mga kabarangay, susunod naman po ang ating Lakbay Aral Edisyon. Kakaiba naman po ito ngayon sapagkat galing po sa ating mga host ang mga katanungan. Abangan po ninyo lahat yan dito Sa barangay, tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay